Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang pagkakaibigang nauwi sa isang nakakakilabot na revelasyon. Kilalanin si Miguel at Adrian, dalawang magkaibigan na tila walang lihim sa isa't isa. O baka naman meron. Sa kanilang paglalakbay, matutuklasan ni Miguel ang madilim na plano ni Adrian at ang tunay na anyo ng kanyang ama, si Don Gregorio. Ano nga ba ang lihim na nagtatago sa likod ng mga pader ng Intramuros? Samahan niyo ako at tuklasin ang kasagutan sa kwentong ito. Isang maaliwalas na araw sa Universidad sa Maynila, puno ng estudyanteng nagmamadali sa kanilang mga klase. Nakaupo si Miguel sa isang bench, nagbabasa ng kanyang libro. Habang naglalakad siya sa campus, napansin niya si Adrian na nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya, tila may hinihintay. Maputla ang balat ni Adrian, malalim ang mga mata at may misteryosong aura na agad na nakuha ang atensyon ni Miguel. "Hi, ako nga pala si Adrian," sabi ni Adrian habang iniabot ang kamay kay Miguel. "Miguel," sagot ni Miguel sabay ngiti. Nag-usap sila ng kaunti tungkol sa kanilang mga kurso at natuklasan nilang pareho silang mahilig sa kasaysayan. Napansin ni Miguel ang kakaibang amoy ng lumang libro mula kay Adrian na tila galing sa isang sinaunang aklatan. Sa mga sumunod na araw, madalas na nagkikita sina Miguel at Adrian sa campus. Nagiging mas malalim ang kanilang pagkakaibigan at tila walang makakapaghiwalay sa kanila. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti at tawanan, may mga bagay na hindi pa nila alam tungkol sa isa't isa. Isang gabi sa isang Starbucks sa Makati, nagkita sina Miguel at Adrian. Si Adrian ay naka-uniform ng barista, abala sa paggawa ng mga kape para sa mga customer. "Alam mo ba, Miguel, mahilig ako sa pagbabasa ng mga lumang aklat," sabi ni Adrian habang inaabot ang isang latte kay Miguel. "Talaga? Ako rin. Mahilig akong magbasa ng mga nobela ni Rizal," sagot ni Miguel. Napansin ni Miguel ang kakaibang tattoo sa pulso ni Adrian, isang simbolo na hindi niya maintindihan. Sa kanilang pag-uusap, natutunan ni Miguel na si Adrian ay may part-time na trabaho bilang barista upang makatulong sa kanyang mga magulang. Kahit na abala si Adrian, lagi siyang may oras para kay Miguel at sa kanilang mga kaibigan. Lumipas ang mga buwan at naging mas malalim ang kanilang pagkakaibigan. Lagi silang magkasama sa mga proyekto at nagkakatuwaan sa mga simpleng bagay. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, may mga senyales na hindi maipaliwanag si Miguel tungkol kay Adrian. Isang gabi, habang naglalakad si Miguel pauwi, narinig niya ang isang usapan sa pagitan ni Adrian at ni Bianca, isa sa kanilang mga kaibigan. Isang gabi, pauwi na si Miguel mula sa isang mahabang araw sa eskwela. Dumaan siya sa isang madilim na eskinita at narinig ang boses ni Adrian. Tumigil si Miguel at nagkubli sa likod ng isang malaking basurahan para hindi siya makita. "Hindi ko na kayang itago ito, Bianca. May plano ako at kailangan kong gamitin si Miguel," sabi ni Adrian sa isang mababang boses. Nagulat si Miguel sa narinig, ngunit nanatili siyang nakatago. "Adrian, hindi mo dapat ginagawa ito. Kaibigan mo si Miguel," sagot ni Bianca halatang nag-aalala. Balisa si Miguel sa narinig, ngunit sinubukan niyang kalimutan ang usapan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang makaranas ng mga problema. Nasira ang kanyang kotse, ninakaw ang kanyang pagkakakilanlan, nawalan siya ng trabaho, at nagkasakit siya ng malubha. Nagsimula rin siyang makaramdam ng kakaibang presensya tuwing gabi, parang may sumusunod sa kanya. Nagsimula siyang magduda kay Adrian, ngunit wala siyang sapat na ebidensya upang kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimulang mabahiran ng pagdududa. Isang hapon sa isang tahimik na parke, nagkita sina Miguel at Adrian. Ang mga puno ay naglalagas ng kanilang mga dahon at ang paligid ay tila may kakaibang lamig. "Miguel,
Kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo, sabi ni Adrian halatang may bigat sa kanyang dibdib. Ano yon, Adrian? Tanong ni Miguel halatang nag-aalala. Ang ama ko si Don Gregorio ang nasa likod ng lahat ng kamalasang naranasan mo. Ginawa niya ito bilang parusa, inamin ni Adrian habang tumutulo ang luha. Parusa? Para saan? Tanong ni Miguel halatang naguguluhan. Bakit? Anong kasalanan ko sa kanya? Tanong ni Miguel, puno ng galit at pagkalito. Kailangan mong sumama sa akin upang makilala si Don Gregorio. Kailangan nating maglakbay patungong Batanes, sabi ni Adrian, puno ng determinasyon. Batanes, bakit doon? Tanong ni Miguel nag-aalangan. Naglakbay sila patungong Batanes kung saan nakaharap nila si Don Gregorio, isang makapangyarihan at nakakatakot na nilalang. Sa harap ni Don Gregorio, naramdaman ni Miguel ang takot at kaba, ngunit nagpatuloy siya dahil sa tiwala kay Adrian. Sa isang lumang bahay sa Batanes, nakatayo si Don Gregorio sa gitna ng isang madilim na silid, napapalibutan ng mga sinaunang kagamitan at mga lumang aklat. Ang mga anino ng mga kandila ay sumasayaw sa pader, nagbibigay ng kakaibang ambiyansa sa lugar. Miguel, alam mo ba kung bakit kita pinaparusahan? Tanong ni Don Gregorio habang tinititigan si Miguel ng matalim. Hindi, at hindi ko maintindihan kung bakit, sagot ni Miguel, puno ng galit at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung ano ang kasalanan niya para maranasan ang mga kamalasang ito. Ako ay isang aswang at kinamumuhian ko ang mga tao, sabi ni Don Gregorio, habang unti-unting nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Ang kanyang balat ay naging kulay abo, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa dilim. Sa isang iglap, pinagaling ni Don Gregorio ang sakit ni Miguel bilang patunay ng kanyang kapangyarihan. Naramdaman ni Miguel ang biglaang ginhawa mula sa kanyang sakit, ngunit natakot siya sa kapangyarihan ni Don Gregorio. Adrian, bumalik ka na sa akin, utos ni Don Gregorio. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Hindi, ama. Pinili kong manatili sa tabi ni Miguel. Siya ang tunay kong pamilya, sagot ni Adrian, puno ng tapang at determinasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi nagbabago ng tingin mula sa kanyang ama. Nagalit si Don Gregorio sa pagtanggi ni Adrian at nagbabala ng mas matinding kaparusahan. Ang kanilang komprontasyon ay nagtapos sa isang malagim na pangyayari na nagdulot kay Miguel na mawalan ng malay. Ang huling narinig ni Miguel ay ang sigaw ni Adrian bago siya tuluyang nawalan ng ulirat. Nagising si Miguel sa Intramuros, isang lugar na tila napapalibutan ng mga sinaunang pader at mga lihim na eskinita. Naramdaman ni Miguel ang malamig na hangin at ang kakaibang katahimikan ng lugar. Nasaan ako? Tanong ni Miguel habang tinitingnan ang paligid puno ng pagkalito. Nasa Intramuros ka, ang headquarters ng mga aswang, sagot ni Adrian habang lumalapit kay Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may bakas ng determinasyon. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ni Miguel, puno ng pagkalito at takot. May plano ako na makasama si Bianca, anak ni Don Gregorio. Tiniyak ko sa iyo na makakabalik ka sa ating mundo sa pamamagitan ng isang portal kapag ito ay naayos na, paliwanag ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ano ang gagawin mo dito? Tanong ni Miguel, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Mananatili ako sa Intramuros upang subukang magdala ng positibong pagbabago. Ito na ang aking bagong misyon, sagot ni Adrian, puno ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagnanais na magbago.
Nagtapos ang kwento sa pagtanggap ni Miguel sa mga revelasyon at ang bagong papel ni na Adrian at Don Gregorio sa kanilang buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga tanong pa rin na naiwan. Ano ang magiging kinabukasan nila sa mundo ng mga aswang? Ang kwento natin ngayong gabi ay nagpapaalala na hindi lahat ng kaibigan ay tunay na kaibigan. Natutunan ni Miguel na ang mga lihim at kasinungalingan ay maaaring magdulot ng matinding kapahamakan. Maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat kayo. Baka ang susunod na kaibigan mo ay may tinatagong lihim din.